Parang mas malaki pa sa akin. Ano ba kasi yan? Meet Daddy Clifford. At ang kanilang big red dog na si Elon. Pero hindi lang daw isa ang kanilang big dog. And it looks like they've just arrived. Hi mga kaaha, ako si Daddy Clifford, fur daddy ng 12 giant poodles. Wow! Ang dami naman! Isang asosasyon. Yung anak ko kasi si Tyler, gusto ng dog. Aspen daw ang una nilang kinupkop at home. Yes, hashtag Pinoy Pride. Pero later on, ginusto na rin nilang mag-explore ng ibang breeds. Apat lang kasi kami. Kaming dalawa lang asawa ko at dalawang anak. So, parang kaysa mag-anak pa kami, naisip namin na mag-alaga na lang ng mga aso para masaya yung bahay. Ang mga giant poodle or royal poodle ay pwedeng lumaki ng up to 31 inches tall at the shoulder. That's almost twice the height of a standard class poodle. Pero alam nyo ba na hindi naman separate breed ang mga giant poodle? May 3 types ng poodle as recognized by the American Kennel Club. Nariyan ang toy poodles na under 10 inches ang height, miniature poodle para sa mga may height na 10 to 15 inches, at standard poodle na over 15 inches. Pero tinawag na giant poodle ang dogs like them dahil, well, they're still much larger than the average size. Ang dalawa sa pinakamalaki at pinakamabigat na alaga nila ay si Dollar at Elon. May bigat lang naman silang 66 pounds. Halos yung bigat ng kalahating sako ng bigas. Dahil na rin sa size ng giant poodles, giant din ang kanilang appetite. Teka, ASMR muna tayo. Aminado si Daddy Clifford na magastos silang alagaan. Pero priceless naman daw ang pagmamahal na nakuha ng buong pamilya nila from their pets. Punta naman tayo sa pangalawa nating pet malo owner na ang hilig naman ay maliliit na baboy. Teka, ano bang kakaiba sa mga beak na yan? Ayun naman, hindi pala baboy kundi cute guinea pigs. Unlike other guinea pig breeds, generally hairless ang mga skinny guinea pigs. Walang outer coat ang mga ito tulad ng ibang breed. Pero pwede naman daw itong tubuan ng thin hair sa ilang parte ng katawan nila. Sa physical na anyo niya, kasi mahilig din ako sa baboy, tapos mahilig din ako sa mga rodents. Ngayon, parang miniature ka ako siya ng native na baboy na mukhang hippopotamus. Kaya talagang gustong-gusto ko yung itsura niya. Kadalasan, nagugulat na meron palang ganito. Pero merong ilan na, syempre, yung di natin maiiwasan na yung iba, takot na takot sa mga walang balahibo na hayop, ganon. Ang skinny guinea pigs ay laboratory-made breed, meaning nabuo ito mula sa loob ng laboratory. Lab or laboratory animal kung ituring ang guinea pigs o yung mga ginagamit sa scientific experimentation. Guinea pig po kasi yung ginagamit natin, mostly ng mga laboratory kasi unang-una madali silang i-breed. Yung anatomy po nila, parang yung kaparehas ng sa tao, malapit. Tapos yung biochemistry ng katawan nila, almost malapit din sa tao. Nagsimula namang makilala sa Canada ang skinny pigs o hairless guinea pigs noong 1970s nang magkaroon ng mutation sa mga laboratory breed na hair guinea pigs. At ang isa raw sa mga haired guinea pig sa lab, nanganak ng isang hairless na guinea pig na di kalaunan, nadala na ang genes na ito sa mga susunod pang salin lahi ng mga guinea pigs. Sa Pilipinas, meron daw 2 uri ng hairless guinea pigs. Hello mga kaaha. Ito, makikita natin ngayon yung 2 uri ng skinny breed sa Pilipinas. Ito yung skinny, purong balat na kaagad siya. Dito naman sa isa, meron siyang mas makapal na balahibo hanggang likod tsaka sa noo. Ito yung werewolf na tinatawag. Sa ngayon, may 10 skinny guinea pigs na si Christian. At ang iba raw dito ay binreed niya. At dahil maalam na si Christian sa pagbe-breed, nakagawa na rin daw siya ng sariling combination. Sa kanilang kakaibang katangian, walang dudang marami silang kayang itaob sa palupetan. Aha!